Dear Mr. R. 17 taong gulang pa lamang si Julie nang makilala niya si Romeo na noong nasa 2 taon pa lamang siya ng high school. Siya ay isang masayahin, puno ng pangarap at walang iniisip kundi ang kanyang pag-aaral. Sa kanilang magkakapatid ay siya ang bunso. Ang buhay nila ay hindi gaanong marangya. Hindi din naman ganon kahirap. Ang tatay niya ay pedicab driver at ang nanay niya ay housewife. Kahit papaano ay nararaos naman nila ang pang-araw-araw dahil na din sa sipag ng kanyang tatay. Sa kanilang maliit na subdivision na halos magkakakilala ang lahat, hindi pa uso noon ang magagarang cellphone at ang libangan ng kabataan ay ang paglalaro sa labas, basketball sa kalye, habulan at kwentuhan sa ilalim ng poste ng ilaw. Isang hapon, habang siya ay pauwi galing sa eskwelahan, ay tinawag siya ng kaibigan. Hoy! Julie! May papakilala kami sa'yo! Masiglang sambit ng kanyang kaibigan. Sino naman yan? Tsaka ayoko nga no. Ayoko pa mag-boyfriend. Reklamo ni Julie dito. Ano ka ba? Papakilala ko pa lang naman eh. Tsaka hayaan mo na para hindi siya naboboring kapag dumadalaw dito yung nanliligaw sa akin. Tanda mo? Si Joseph. Magtropa kasi sila eh. Sagot naman nito habang malapad na nakangiti. Sa pilit na din ng kaibigan ay napapayag niya si Julie. Binigay niya ang cellphone number niya dito at agad na ipinasa sa binatang si Romeo. Nagulat na lamang siya isang araw nang may nag-text sa kanya na isang hindi kilala at ang nanay pa niya ang nakabasa ng mensaheng yon. Hi Julie, sabi ng mensahe. Oh, may nag-text sa'yo. Sabay abot sa kanya ng kanyang nanay ng cellphone. Agad naman niyang nireplyan ang mensaheng natanggap at napag-alaman niyang si Romeo yon na nireto sa kanya ng kaibigan. Simula noon ay doon na nabuo ang isang pagkakaibigan nilang dalawa na nauwi sa ligawan. Tuwing dadalaw ang nobyo ng kanyang kaibigan ay kasama nito si Romeo, kaya hindi na din mapigilan na sila'y kantsawan ng mga ito. At doon ay tuluyan na nga siyang niligawan ni Romeo na siya namang sinagot ni Julie. Sa loob ng maraming taon, nanatiling matibay ang relasyon ni na Julie at Romeo. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang tungkol sa kilig at masasayang alaala, kundi pati na rin sa mga pagsubok na kanilang nalampasan ng magkasama. Sa kanilang isip, ito na ang pag-ibig na panghabang buhay. Ngayon, parehong nasa hustong gulang na sila. Si Julie ay nagtatrabaho na bilang isang sales associate sa isang mall, habang si Romeo naman ay nagdesisyong maghanap ng mas maayos na trabaho upang matupad ang kanilang pangarap na magsama sa iisang bubong. Isang gabi sa ilalim ng poste ng ilaw kung saan madalas silang mag-usap noong mga bata pa sila. Alam mo Julie, parang kailan lang no? Dito tayo unang nagkakilala. Sabi ni Romeo habang nakasandal sa poste at nakatingin sa mga bituin. Ngumiti si Julie at tumabi sa kanya. Oo nga. Noon, simpleng kwentuhan lang ang ginagawa natin dito. Tapos ngayon, nagpaplano na tayo magsama sa iisang bahay. Ang bilis ng panahon, no? Bumuntong hininga si Romeo at tinawakan ang kamay ni Julie. Kaya nga gusto ko na mag-apply sa isang mas matinong trabaho eh. Gusto ko nang may pakita sa pamilya mo na kaya na kitang buhayin, na kaya ko nang maging responsable. Napatingin si Julie sa kanya. Halatang natutuwa, ngunit may halong pag-aalala. Pero Romeo, hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ayokong napipilitan ka lang dahil sa mga pangarap natin. Umiling si Romeo. Hindi naman ako sa nagmamadali.
Gusto ko lang talagang patunayan sa'yo na kaya kong maging matatag para sa ating dalawa. Napangiti si Julie at mas hinigpitan ang hawak sa kamay ng nobyo. Alam kong kaya mo, Romeo. Alam kong hindi mo ko pababayaan. At ilang araw ang lumipas. Sinimulan na ni Romeo ang kanyang pag-a-apply ng trabaho. Maaga siyang gumising, nagbihis ng maayos at nagdala ng ilang kopya ng kanyang resume. Hindi naging madali ang proseso sa ilang kumpanya na kanyang pinuntahan. May mga tumanggi sa kanya dahil sa kakulangan sa karanasan, pero hindi siya sumuko. Sa isang interview, isang matandang manager ang tumingin sa kanyang resume at nagtanong, bakit mo gustong makuha ang trabahong ito? Diretsyong tumingin si Romeo sa kanya at sumagot, dahil may pangarap po akong gustong matupad, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa babaeng mahal ko. Napangiti ang manager. Halatang nagustuhan ang sagot ni Romeo. Mukhang seryoso ka, iho. Babalitaan ka namin sa resulta. Habang naglalakad pa uwi, tinawagan niya si Julie gamit ang kanyang simpleng keypad phone. Hello, sweetheart. Sagot ni Julie sa kabilang linya. Nag-apply ako sa isang kumpanya kanina. Mukhang may pag-asa. Excited na sabi ni Romeo. Talaga? Ang galing mo naman. Alam kong kaya mo yan, mahal. Salamat, Julie. Para sa atin to, ha? Ngumiti si Julie sa kabilang linya. Ramdam ang determinasyon ni Romeo. Oo naman, Romeo. Para sa atin. Sa gabing yun, parehong masaya ang kanilang pakiramdam. Ang pangarap nilang magsama sa iisang bahay ay tila unti-unti nang nagiging totoo. Ngunit hindi nila alam, sa kabila ng lahat ng pagsisikap at mga pangakong binitawan, isang gabing pagkakamali lang pala ang maaaring sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Lumipas ang ilang linggo at sa wakas, natanggap si Romeo sa isang kumpanyang nag-aalok ng mas mataas na sahod. Isa itong corporate event planning company at ang trabaho niya ay sa logistics team na tinitiyak na maayos ang bawat detalye ng mga events na kanilang inorganisa. Masaya niyang ibinalita ito kay Julie isang gabi habang naglalakad sila pauwi mula sa trabaho ni Julie. Sweetheart, natanggap ako. Masiglang sambit habang hawak-hawak ang kamay ng nobya. Napahinto si Julie at napanganga sa gulat. Totoo? Uy, masaya ako para sa iyo. Agad niya itong niyakap. Hindi lang para sa akin to, Julie. Para sa atin to. Sa pangarap natin. Oo, Romeo. Unti-unti na natin natutupad yung mga pangarap natin. Sagot ni Julie. Hindi maitago ang tuwa sa kanyang mukha. Sa mga sumunod na buwan, mas naging abala si Romeo sa trabaho dahil sa nature ng kanyang trabaho bilang event logistics coordinator. Madalas siyang inaabot ng gabi sa opisina o sa mismong mga events. Ngunit kahit abala siya, sinisigurado niyang may oras pa rin siya para kay Julie. Isang gabi, sa maliit nilang tinutuluyang apartment, habang kumakain sila ng hapunan, napansin ni Julie ang pagod sa mukha ni Romeo. Sweetheart, okay ka lang ba? Parang ang bigat ng pakiramdam mo, ha? Humigop si Romeo ng sabaw at tumango. Pagod lang siguro. At daming kailangang ayusin sa event namin sa Sabado eh. Hindi ka na nga halos nakakauwi ng maaga. Baka naman nasosobrahan ka na sa trabaho mo. Nag-aalalang sabi ni Julie. Ngumiti si Romeo at hinawakan ang kamay niya sa mesa. Para sa atin to, di ba? Kapag na-promote na ako, mas malaki ang sahod natin. Mas mapapadali ang mga plano natin. Ngumiti si Julie. Ngunit sa loob-loob niya, may munting pangamba siyang nararamdaman. At hindi niya alam na ang takot na yon ay may dahilan.
Dumating ang Sabado, ang araw ng malaking event sa kumpanya na pinapasukan ni Romeo. Isa itong corporate gala na dinaluhan ng iba't ibang executives at kliyente. Suot ang kanyang formal attire. Abala si Romeo sa pag-aasikaso ng venue nang biglang lumapit sa kanya ang isang babaeng naka-black cocktail dress. Siya si Sawi, isa sa mga bagong marketing executives ng kumpanya. Matangkad, maputi, at may kakaibang presensya na tila natural na nakakaakit ng atensyon. Ikaw si Romeo, di ba? Nakangiting tanong ni Sawi. Nagulat si Romeo at agad na tumango. Oo. Ikaw naman si Miss Sawi, di ba? Bagong hire? Tumawa ito ng bahagya at tumingin sa kanya na parabang sinusuri siya. Ang bilis mo naman makaalala. Nasa logistics ka, tama? Oo. Ako yung nag-aasikaso ng mga technical at venue logistics para sa events natin. Sagot niya. Impressive? Sagot ni Sawi, sabay tingin sa paligid. Mukhang maganda ang setup. Ang galing mo pala magtrabaho. Bahagyang natawa si Romeo. Salamat. Parte ng trabaho ko yan. Habang lumalalim ang gabi, naging mas relax ang atmosphere ng event. May inuman, sayawan, at kaswal na usapan. Si Romeo na pagod sa maghapong trabaho ay napilitang uminom ng alak kasama ang ibang empleyado. Habang nasa bahay naman si Julie na nag-aabang ng tawag niya. Hindi alam na sa mga sandaling yon may nagbabadyang panganib sa kanilang relasyon. Maya-maya, lumapit si Sawi kay Romeo na may dalang 2 baso ng alak. Para sa pinakamasipag nating logistics guy. Anya habang inaabot ang isang baso. Hindi na siguro ko inom pa. Medyo marami na rin ako nainom eh. Sagot ni Romeo, ngunit hindi pa rin ito natanggihan ng baso. Isang toast lang naman. Sabi ni Sawi na may makahulugang ngiti. Nag-toast sila at sa isang iglap, ang gabi ay napuno ng tawanan, sayawan at paglalasing ang naganap. At nang mahilo si Romeo, ay hindi na niya alam kung paano siya nakarating sa isang hotel room kasama si Sawi. Nagising si Romeo sa pakiramdam ng bigat sa ulo, dulot ng matinding hangover. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, agad siyang napakunot noo sa hindi pamilyar na kisame. Hindi ito ang apartment nila ni Julie. Napatingin siya sa paligid na ang kwartong yon ay mukhang isang hotel suite. Malambot ang kama, may mamahaling kortina. At sa kanyang tabi, nanlaki ang mga mata niya nang makita si Sawi na nakahiga. Ang katawan ay bahagyang nakatakip ng kumot. Sapat na upang maipahiwatig ang nangyari kagabi. Agad siyang napabalikwas ng bangon. Hawak ang kanyang ulo na tila sasabog sa sakit. Anong nangyari? Dahan-dahang dumilat si Sawi. Bahagyang napangiti sa nakikitang reaksyon ni Romeo. Good morning! Bati niya. Bahagyang iniunat ang katawan. Hindi makapagsalita si Romeo. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Napansin ni Sawi ang kaba sa kanyang mukha at bumuntong hininga. Relax, Romeo. Hindi mo ba maalala, no? Hindi sumagot si Romeo. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang matinding pagtataka at takot. Umayos ng upo si Sawi. Itinukod ang kamay sa kama habang nakatingin sa kanya. Okay, so ganitong nangyari. Matapos nating uminom kagabi sa event, medyo nahihilo ka na. Sinasabi mong kailangan mo nang umuwi, pero hindi mo na halos maitayo na maayos ang sarili mo eh. Napakagat ng labi si Romeo. Pilit inaalala ang mga nangyari. Totoo nga, naalala niyang marami siyang nainom, pero hindi niya maalala ang sumunod na mga pangyayari.
Tumawag ako ng taxi para ihatid ka. Pero sa halip na ibigay mo ang address mo, sinabi mong gusto mo munang magpahinga saglit. Kaya dinala kita rito sa hotel. May room akong reserve kasi ayokong umuwi ng lasing eh. Napakunot noo si Romeo. Paano ako napunta sa kama mo? Napangiti si Sawi, ngunit halata ang pag-aalalang nararamdaman niya sa pagtatanong ni Romeo. Well, habang nasa elevator tayo, bigla mo akong hinila papalapit sa'yo. Sabi mo, ang ganda mo, Sawi. Halos hindi makapaniwala si Romeo. Hindi ko magagawa yon. Hindi mo maalala dahil sobrang lasing ka. Nang makarating tayo sa kwarto, halos hindi ka na makatayo eh. Tinulungan kitang makahiga, tapos... Pumikit si Romeo. Kinukuyom ang kamao. Hindi niya alam kung kaya niyang marinig ang kasunod. Nang mahiga ka sa kama, hinawakan mo ang kamay ko at hinila mo ako palapit sa iyo. Halos hindi makahinga si Romeo. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi ni Sawi o kung may ibang nangyari na hindi niya matandaan. It was mutual. Hindi kita pinilit, Romeo. Lasing ka eh, pero hindi mo ko tinanggihan. Napahawak si Romeo sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano niya itipapaliwanag kay Julie. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang babaeng minahal niya ng 9 na taon. Napansin ni Sawi ang pagkabalisa niya at iniligay ang kamay sa kanyang balikat. Romeo, huwag mong dibdibin masyado. Nangyari na ang nangyari. Napatingin si Romeo kay Sawi, puno ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi ko dapat hinayaang mangyari to. Saka, may girlfriend ako, Sawi. Tumango si Sawi, ngunit halata sa kanyang mukha na hindi siya nagsisisi. Alam ko, pero wala na tayong magagawa, Romeo eh. Hindi nakasagot si Romeo. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Tinatanaw ang sikat ng araw na unti-unting bumabalot sa lungsod. Ang sikat ng araw na parang paalala sa kanya na sa isang gabi lang ay nagkaroon siya ng isang pagkakamaling maaaring mawala ang lahat. Paano niya haharapin si Julie? Paano niya ipaliliwanag ang gabing ito? Sa isip niya, isang bagay lang ang malinaw. Hindi na magiging katulad ng dati ang lahat kapag nalaman niya ito. Tahimik na nakatayo si Romeo sa tabi ng bintana ng hotel room. Nakatitig sa lungsod na unti-unting nagigising sa sikat ng araw. Sa loob niya, isang mabigat ang bumabara sa kanyang dibdib. Guilt, pagsisisi, at takot. Sa kanyang likuran, si Sawi ay nakaupo pa rin sa kama. Pinagmamasdan siya. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Kalmado lang siya. Tila sanay na sa ganitong sitwasyon. Napabuntong hininga si Romeo bago nagsalita. Sawi, hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito eh. Pero hindi na dapat ito maulit. Bahagyang ngumiti si Sawi. Nagkibit balikat. Of course, hindi naman kita pipilitin, Romeo eh. Napatingin siya rito. Pilit inaaninag kung totoo nga ba ang sinasabi ng babae. Walang makakaalam nito. Ayos lang ba yon? Tumawa si Sawi ng mahina. Ikaw ang my girlfriend, Romeo eh, hindi ako. Ikaw ang may pinoprotektahang relasyon, hindi ako. Lumapit siya sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang braso. Huwag kang mag-alala. Hindi akong tipo ng babae na sisirain ang buhay ng iba dahil lang sa isang gabing pagkakamali. Napanganga si Romeo. Tila nabawasan ng bahagya ang bigat sa kanyang dibdib. Pero alam niyang hindi pa rin ito sapat para burahin ang kasalanang nagawa niya. Salamat, Sawi. Ngumiti lang si Sawi at saka tumayo. Mas mabuti pang umalis ka na bago pa dumating ang umaga ng mas kumalma ang isip mo. Mas madali kang mahuhuli kapag
Natagalan ka pa rito. Napatingin si Romeo sa oras. 7:00 na ng umaga. Hindi pa siya nakakauwi. Malamang labis nang nag-aalala si Julie. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga gamit at nag-ayos ng sarili. Bago siya lumabas ng pinto, muli siyang tumingin kay Sawi. Salamat. At sana, hindi na tayo muling mapunta sa ganitong sitwasyon. Ngumiti lang si Sawi, ngunit sa kanyang mga mata, may kung anong hindi mabasang emosyon. Sana nga, Romeo. At sa wakas, nakalabas na si Romeo ng kwarto. Iniwan si Sawi at ang alaala ng isang gabing gusto niyang kalimutan. Ngunit kahit hindi ito malaman ni Julie, ang tanong ay kaya ba itong kalimutan ni Romeo at Sawi ng ganun-ganun lang? Pagdating ni Romeo sa apartment nila ni Julie, bumungad sa kanya ang katahimikan. Walang tunog ng TV at higit sa lahat ay walang nagbukas ng pinto para sa kanya. Patunay na umalis na ito papuntang trabaho. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura at pumasok. Agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa bintanang nakabukas. Napansin niyang maayos ang sala. Walang bakas ng kahit anong galit o sama ng loob. Pero may isang bagay siyang napansin na nagpahinto sa kanya. Sa maliit nilang mesa sa kusina, may isang nakatakip na pinggan. Sa tabi nito, may isang maliit na papel. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mesa at kinuha ang papel, saka binasa ang sulat ni Julie. Good morning, sweetheart. Alam kong pagod ka sa trabaho kagabi, kaya naghanda ako ng almusal para sa'yo. Hindi na kita hinintay kanina kasi mukhang kailangan mo ng mahaba-habang tulog. Magpahinga ka ha. Love you. Ramdam ni Romeo ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. Hindi niya deserve ang ganitong klase ng kabaitan. Hindi niya deserve ang pagmamahal ni Julie. Habang tinititigan niya ang sulat, naalala niya ang nangyari kagabi. Ang bawat eksenang gusto niyang burahin. Kung paano siyang nadala sa tukso. Kung paano niya nagawa ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip na magagawa sa babaeng pinakamamahal niya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang takip ng pinggan. Isang simpleng almusal, sinangag, itlog at longganisa ang inihanda ni Julie para sa kanya. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam nang maisip na habang siya ay gumising sa tabi ng ibang babae, si Julie ay nagmamahal pa rin sa kanya ng buong buo. Nag-aalaga pa rin na walang kaide-ideyang ang lalaking hinihintay niyang umuwi ay may malaking kasalanan. Napaupo si Romeo sa harap ng mesa. Napakuyom ang kamao at napalunok ng malalim. Hindi niya mapigilang mapatingin sa sulat ni Julie. Doon niya napagtanto na hindi niya kayang mawala si Julie. Hindi niya kayang hayaang masira ang lahat ng pinaghirapan nilang dalawa. Buong araw ay sa apartment lang ginugol ni Romeo ang kanyang oras para makalimutan ang masalimuot na nangyari. Hindi din muna siya pumasok sa trabaho. Hindi niya kayang harapin si Sawi. Hindi niya kayang bumalik sa opisina na para bang walang nangyari. Mas pinili niyang manatili sa apartment at gumawa ng paraan para kahit paano ay makabawi kay Julie. Dahil hindi niya alam kung paano niya mabubura sa isip niya ang kasalanang nagawa. Nagpasya siyang maghanda ng isang espesyal na hapunan para sa nobya. Pagkatapos niyang maligo at magbihis ng maayos, dumiretso siya sa palengke at bumili ng mga sangkap para sa paboritong ulam ni Julie, beef steak. Alam niyang bihira lang silang magkaroon ng oras upang magluto ng espesyal na pagkain dahil parehong abala sa trabaho. Kaya naisip niyang ito ang tamang paraan upang ipakita kay Julie kung gaano niya ito pinahalagahan. Pagbalik niya sa apartment ay agad siyang nagluto. Maingat niyang sinunod ang mga recipe, siniguradong tama ang timpla at naglagay pa ng maliit na bouquet ng bulaklak sa lamesa. Inayos din niya ang sala, siniguradong
maaliwalas at maayos ang buong apartment. Habang hinihintay niyang maluto ang pagkain, naupo siya sa sofa at napaisip. Paano kung malaman ni Julie ang ginawa niya? Paano kung sa kabila ng lahat ng pagsisikap niyang bumawi, dumating ang araw na matuklasan nito ang katotohanan? Napapikit siya at napailing. Hindi niya hahayaang mangyari yun. Hindi niya hahayaang masira ang 9 na taong relasyon nila dahil sa isang gabing yun. Kailangan niyang bumawi. Kailangan niyang ipakita kay Julie na mahal niya ito. Makalipas ang ilang oras, narinig niya ang tunog ng seradura ng pinto. Sweetheart, nandito ka na ba? Agad siyang tumayo at sinalubong si Julie sa pintuan. Napansin niyang may bitbit itong ilang supot, mukhang galing sa grocery. Nginitian siya ni Romeo at kinuha ang mga bitbit nito. Ako na dyan. Halika, may sorpresa ako sa'yo. Nakita ni Julie ang maayos na lamesa, ang nakahandang hapunan at ang mga bulaklak sa gitna nito. Napanganga ito sa gulat. Romeo, ikaw nagluto nito? Tanong niya, halatang nagulat. Tumango si Romeo at ngumiti. Oo naman, para sa'yo to, para sa atin. Bahagyang namula si Julie at lumapit sa mesa. Ang sweet mo naman. Anong meron? Napangiti si Romeo, ngunit sa loob niya, may kumikirot pa ring guilt kung alam nang ni Julie. Wala siyang sinagot kundi isang simpleng, wala lang. Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hinawakan ni Julie ang kamay niya at ngumiti ng matamis. Mahal na mahal din kita, Romeo. Salamat ha. Hindi na din nag-abala pang magtanong si Julie kay Romeo kung bakit hindi ito umuwi kinabukasan dahil inisip na lang na baka nagkasayahan doon. At bukod doon ay malaki ang tiwala niya kay Romeo. At sa gabing yun, magkasama silang kumain, nagkwentuhan at muling pinuno ng tawa ang kanilang tahanan. Ngunit habang nakikita niyang masaya si Julie, alam ni Romeo na may isang bagay siyang kailangang itago. Isang bagay na maaaring sumira sa lahat. At doon niya isinumpa sa sarili na hindi na niya hahayaang maulit pa ang pagkakamaling yun. Matapos ang masarap nilang hapunan, nakaupo sina Romeo at Julie sa maliit nilang sala, magkatabi sa couch habang may hawak silang tig-isang baso ng alak. Nagbibiroan, nagtatawanan at ninanamnam ang gabing tila naging espesyal para sa kanilang dalawa. Ramdam na ni Romeo ang init ng alak sa kanyang katawan. Pero higit pa roon, ramdam din niya ang init ng presensya ni Julie, ang babaeng kasama niya sa loob ng 9 na taon, ang babaeng mahal na mahal niya. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula silang mag-relax. Pinatugtog ni Julie ang paborito nilang malumanay na musika sa background, habang si Romeo ay tahimik lang na pinagmamasdan ang mukha ng kanyang nobya. Ang singkit nitong mga mata, ang paraan ng kanyang pagtawa, at sa paraan ng kanyang pagdampi sa braso niya tuwing natutuwa ito sa kanilang usapan. Ang simpleng gabing yon ay naging mas makabuluhan sa kanya, lalo na't matapos ang kasalanang nagawa niya. Kung para kay Julie, ito ay isa lamang ordinaryong gabi ng bonding nilang dalawa. Pero para kay Romeo, ito ay isang pagkakataong may padama niya ang pagmamahal at pagsisisi sa paraang kaya niyang gawin, sa paraang hindi na niya kailangan pang magsalita. Nang unti-unting bumibigat ang kanilang mga talukap dahil sa epekto ng alak, naglapit ang kanilang mga katawan. Ramdam ni Romeo ang init ng hininga ni Julie sa kanyang balat. Ang lambot ng kanyang palad na nakapatong sa kanyang hita. Ang musika sa background ay tila naging mas banayad, mas sensual at mas madamdamin. Hindi nagtagal, nagsimula ang marahan nilang paglalapit.
Ang mga haplos na dati kaswal lang ay naging mas malalim. Ang bawat paghinga ay naging mas mabagal. At sa bawat paggalaw ay tila may kasamang pananabik. Ramdam ni Romeo ang malambot at mainit na balat ni Julie nang dumampi ito sa kanya. Ang amoy ng kanyang buhok ay tila isang pabangong mas gusto niyang malanghap kaysa sa kahit anong mamahaling pabango sa mundo. Ang mga daliri ni Julie ay dahan-dahang gumapang sa kanyang balikat, pababa sa kanyang braso at tumigil sa kanyang dibdib. Tila ninanamnam ang init ng kanyang katawan. Habang ang mga ilaw sa apartment ay nakadim at ang paligid ay tahimik, hinayaan nilang ang kanilang katawan ng mag-usap. Walang halong pagmamadali, walang halong pag-aalinlangan at puro damdamin lamang. Sa bawat haplos at pagdampi ng kanilang mga labi, naramdaman ni Romeo ang pagmamahal ni Julie, ang pagtanggap nito sa kanya ng buong buo. Ngunit sa kaloob-looban niya, may isang bahagi ng kanyang puso na tinatamaan ng konsensya. Dahil ilang oras lamang ang nakakalipas, ay may ibang katawan siyang hinaplos, may ibang init siyang natikman. Pero sa gabing ito, wala siyang ibang gustong gawin kundi ang mag-focus kay Julie, ang iparamdam dito kung gaano niya ito kamahal. Naging mas mapusok ang kanilang mga galaw, mas marahan ngunit puno ng damdamin. Ang init ng kanilang katawan ay naging isa. Ang bawat bahagi ng kanilang balat ay nagdikit. At sa gabing yun, ipinapaalala nila sa isa't isa kung paano magmahal ng walang kondisyon. Sa kabila ng nangyari noong nakarang gabi, si Julie pa rin ang nag-iisang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. At habang mahigpit niyang niyakap ang nobya matapos ang kanilang matinding pagniniig, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na niya sisirain pa ang tiwalang ibinigay nito sa kanya. Sa gabing ito, hindi na siya ang Romeo na may mahinang loob. Siya na ang Romeo na lalong mamahalin pa si Julie. At sana, manatili siyang ganoon habang buhay. Naging mas maayos pa ang takbo ng relasyon nila Romeo at Julie matapos ang gabing yun. Naging mas maalaga si Romeo. Mas madalas niyang iparamdam ang pagmamahal kay Julie sa maliliit na bagay, katulad sa pagluluto ng almusal bago ito pumasok sa trabaho, pagsundo rito tuwing uwian, at pagbibigay ng simpleng sorpresa tulad ng paborito nitong tsokolate o bulaklak. Sa paningin ni Julie, wala siyang napansin na pagbabago kay Romeo, maliban sa mas matamis nitong pagtrato. Ang akala niya, yun ay dahil sa pagdiriwang nila ng halos isang dekada nilang pagmamahalan. Ang hindi niya alam, yun ay isang tahimik na paraan ni Romeo upang takpan ang bigat ng kasalanang kanyang nagawa. Ngunit isang araw, habang nasa trabaho si Julie, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Anak, masama ang loob ko sa mga kapatid mo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Narinig ni Julie ang mabigat na boses ng kanyang ina. Halatang pigil nito ang pag-iyak. Ma, anong nangyari? Tanong niya, labis na nag-aalala. Hindi na ako nirerespeto ng mga kapatid mo. Parang hindi ko na sila anak sa paraan ng pakikitungo nila sa akin. Kung nabubuhay lang yung ama, hindi niya ito hayaang mangyari. Naramdaman ni Julie ang sakit sa dating ng boses ng kanyang ina. Alam niyang kailangan siya nito sa mga oras na yon. Sige ma, uuwi ako mamaya pagkatapos ng trabaho. Mag-usap tayo. Pagkababa ng tawag, agad siyang nagpaalam sa boss niya na kailangan niyang umuwi sa kanilang probinsya upang damayan ng kanyang ina. Nagmamadali niyang tinapos ang mga natitirang gawain bago umuwi sa apartment upang mag-impake ng kanyang mga gamit. Pagdating niya roon, nadatnan niyang nakaupo si Romeo sa sofa, hawak ang cellphone at tila may kausap. Nang makita siya nito, agad itong ibinaba ang telepono. Oh, sweetheart, ang aga mo yatang umuwi.
Mabilis niyang tinungo ang kwarto at sinimulang magligpit ng damit sa isang maliit na bag. Naglakad si Romeo papunta sa kanya. Nakakunot ang noo. "Oh, anong ginagawa mo?" Habang abala sa pag-aayos ng gamit, saglit siyang tumingin kay Romeo at sinabing, "Tumawag si Mama eh. May problema sila ng mga kapatid ko. Uuwi mo na ako sa amin." Natigilan si Romeo. "Gayon na?" "Oo, ngayon din. Kailangan ako ni Mama eh." Napakamot si Romeo sa batok. Gaano ka katagal doon?" Huminto saglit si Julie at napaisip. Siguro 1 linggo. Hindi ko pa alam. Depende sa sitwasyon." Biglang naramdaman ni Romeo ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya nagustuhan ang ideyang mawawala si Julie ng 1 linggo. "Ganun katagal? Hindi ba pwedeng sa weekend na lang tayo sabay pumunta?" Napailing si Julie. "Romeo, hindi ko ito pwedeng ipagpaliban. Kailangan ako ni Mama ngayon. Alam mo namang hindi ako basta-basta umuwi sa amin kung hindi importante, di ba?" Napabuntong hininga si Romeo. Pero paano ako? Hindi ba natin pwedeng pag-usapan muna natin to?" Napatingin si Julie sa kanya. Hindi makapaniwala sa sinabi nito. "Romeo, seryoso ka ba? Iniisip mo pa rin ang sarili mo sa ganitong sitwasyon?" Julie, hindi naman sa ganun. Alam mong hindi madilang pinagdadaanan ni Mama. Tapos gusto mong ipagpaliban ko to para lang hindi mo ako ma-miss? Hindi ito tungkol sa atin, Romeo. Tungkol ito sa pamilya ko. Tumayo si Romeo at sinapo ang kanyang batok. Halatang naiirita na rin. "Alam ko naman yun, Julie. Pero hindi ba natin pwedeng pag-usapan muna? Bakit parang ang bilis ng desisyon mo?" Umiling si Julie at padabog na isinara ang kanyang bag. "Wala na tayong dapat pag-usapan. Kailangan ako ni Mama at pupunta ako sa kanya. Tapos." Halatang gustong may sasabihin pa si Romeo, pero alam niyang hindi niya na mapipigilan ang nobya. Sa halip, tumalikod ito at tumingin sa bintana. Nagpipigil ng inis. Naglakad si Julie papunta sa pintuan. Dinala ang kanyang bag. Saglit siyang tumigil at tinignan si Romeo na hindi man lang lumingon sa kanya. "Romeo, alam kong hindi mo gusto to. Pero sana maintindihan mo ako. Hindi ko naman gustong iwan ka rito eh. Pero kailangan ko lang talaga itong gawin." Hindi sumagot si Romeo. Napabuntong hininga si Julie bago tuluyang lumabas ng pinto. Pagkalabas niya, mahigpit na ipinikit ni Romeo ang kanyang mga mata at napaupo sa sofa, sabay hablot sa kanyang buhok. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Alam niyang hindi tamang pigilan si Julie, pero sa loob niya, may isang bahagi ng kanyang utak na natatakot. Natatakot na mag-isa, natatakot na muling bumigay sa tukso, at natatakot sa kung anong pwedeng mangyari sa panahong hindi sila magkasama. Sa loob ng 1 linggo, ay nanatili lang si Romeo sa kanilang apartment. Sinubukang punan ang katahimikan ng kanilang tahanan nang wala si Julie. At kahit pa araw-araw silang nag-uusap sa telepono, ay nakukulangan pa din si Romeo ng kanyang presensya. Sa unang mga araw, pilit na iniliw ni Romeo ang sarili. Pumasok siya sa trabaho. Lumabas kasama ang mga kaibigan at pinagkakaabalahan ng sarili sa kahit anong gawain para hindi niya maramdaman ang lungkot. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isipan niya ang ideyang wala si Julie. Tuwing gabi, nakahiga siyang mag-isa sa kanilang kama. Nakatingin sa kisame, iniisip kung anong ginagawa ni Julie sa mga oras na yon. Nasanay na kasi siyang kayakap ito bago matulog, kasamang mag-almusal sa umaga at kasamang magtawanan sa simpleng bagay. Pero ngayon, ilang araw na siyang puro katahimikan na lang ang bumabalot sa kanya. Sa bawat pag-uusap nila sa telepono, pilit niyang itinatago ang nararamdaman niyang lungkot.
Alam niyang masama ang maging makasarili. Ang dahilan din ng pananatili ni Julie sa kanilang probinsya ay dahil kailangan siya ng kanyang ina. Pero kahit anong pilit niyang intindihin, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Dumating ang araw na dapat ay babalik na si Julie. Excited siyang gumising ng umaga. Naglinis siya ng apartment, nagluto ng paboritong pagkain ni Julie at naghintay. Sa isip niya, sa wakas, tapos na ang isang linggong pag-iisa. Muli niyang mayayakap si Julie. Muli niyang mararamdaman ang init ng mga yakap nito. Ngunit nang matanggap niya ang mensahe ni Julie, parang may mabigat na bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi pa pala ito uuwi. Humiling pa ito ng ilang araw upang manatili sa kanilang probinsya. May ilang bagay pa raw itong kailangang ayusin kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, pero sa loob niya, bigla siyang nakaramdam ng panlalamig. Paghawak niya sa cellphone, ay paulit-ulit niyang binasa ang mensahe ni Julie, pero hindi na niya nagawang sagutin ito pabalik. Ang buong linggong inipon niyang pasensya at pag-unawa ay tila biglang naglaho. Akala niya tapos na ang paghihintay. Akala niya uuwi na si Julie sa kanya. Pero nagkamali siya. At sa puntong yon, isang tao na naman ang pumasok sa kanyang isipan. Isang tao na pilit niyang tinatanggal sa kanyang isip mula pa noong umalis si Julie. Si Sawi. Biglang sumagi sa isip niya ang babae. Ang gabing kasama niya ito, ang mga yakap, ang mga halik, ang init na minsang nagbigay sa kanya ng panandaliang pagkalimot. Pinilig niya ang kanyang ulo. Pilit na tinataboy ang ideyang yon. Ngunit habang lumilipas sa mga oras, ay unti-unting bumabalik ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Unti-unti ring bumabalik ang tukso. Ilang araw na ang nakalipas simula nung huling usap nila ni Romeo. At sa bawat umaga, inaasahan ni Julie ang mensahe o tawag nito kay Romeo. Kung noon ay may karaniwang good morning na madalas nitong ipadala. Ngayon ay wala siyang natanggap kahit isang simpleng pagbati dito. Sa una, inisip niyang baka abala lamang ito sa trabaho. Naiintindihan niya naman na may mga araw na pagod si Romeo at hindi agad nakaka-reply. Ngunit habang lumilipas ang oras at patuloy siyang naghihintay, unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Sa bawat oras na dumadaan, mas lalong nagiging tahimik ang kanilang koneksyon. Madalas siyang tumitig sa screen ng kanyang cellphone, umaasang makikitang naka-flash ang pangalan ni Romeo sa screen. Pero wala. Nagpadala siya ng ilang mensahe. Pilit na pinapanatili ang kanilang pag-uusap. Ngunit kung dati ay mabilis itong sumagot, ngayon ay tila isang napakatagal na paghihintay ang bawat reply. Hanggang sa dumating ang punto na wala na siyang natanggap kahit isa. Nakaramdam na siya ng lungkot at bigat sa kanyang puso. Alam niyang nagtatampo si Romeo. Siguro nga, nasaktan ito sa hindi niya kaagad na pag-uwi. Alam niyang umasa ito, na tulad ng pag-aasam niya ring makabalik sa piling nito. Ngunit sa loob ng ilang araw na nasa piling siya ng kanyang pamilya, hindi niya namalayang unti-unti na ding nawalan ng gana si Romeo sa paghihintay. Hindi naman niya ito sinasadya. Sa totoo lang, na-miss niya ang kanyang ina at mga kapatid, kaya pinili niyang magtagal pa kahit kaunti. Pakiramdam niya, matagal na rin siyang hindi naglalaan ng oras para sa pamilya. Kaya ginamit niya ang pagkakataong ito upang bumawi sa kanila. Ngunit ngayon, habang nakahawak siya sa kanyang cellphone, naghihintay sa isang mensaheng hindi niya alam kung darating pa ba, bigla siyang nakaramdam ng pangamba. Gaano na nga ba katagal ang lumipas mula noong huli silang nag-usap ng maayos? At sa panahong hindi siya nakabalik sa piling ni Romeo, may bumalot na takot sa kanyang puso na baka sa oras na bumalik siya ay mayroon nang nagbago. Kaya nagdesisyon si Julie na hayaan muna itong magpalamig at baka sakaling sa pagbalik niya ay umayos na ang lahat. Isang hapon,
Habang nakahilata si Romeo sa sofa, wala siyang magawa at walang balak na lumabas ng bahay. Wala ngayong pasok, kaya mas pinili na lang niyang magpahinga maghapon sa bahay. Binuksan niya ang kanyang cellphone at nag-scroll na lang sa Facebook. Wala siyang natanggap na mensahe mula kay Julie ngayong araw. At kung meron man, hindi niya na pinansin. Pakiramdam niya, siya naman ngayon ang may karapatang magpahinga mula sa paghihintay. Habang patuloy siyang nagbabasa ng mga random na posts, biglang lumabas sa kanyang feed ang isang pamilyar na mukha. Isang litrato ng simpleng selfie ng babaeng may mapupungay na mata at isang ngiti na tila may inililihim. Si Sawi. Napatigil siya. Sandaling natulala sa larawan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero bumalik sa kanyang isipan ang gabing nagkasama sila. Ang bawat detalye, ang init ng kanyang katawan, ang kanyang halimuyak, ang paraan ng kanyang pagtingin, lahat ng yon ay bumalik sa kanyang mga alaala sa isang iglap. Sa ibaba ng larawan ay may nakalagay na button, Add Friend. Muling bumalik sa kanyang isipan ang kasalanang nagawa niya noon. Matagal na niyang pilit kinakalimutan ang gabing yon. Iniiwasan ang ideya ng anumang koneksyon kay Sawi at itinuring ang lahat bilang isang pagkakamali. Ngunit ngayon, sa simpleng pindot lamang, magkakaroon siya ng pagkakataong muling buksan ang pinto patungo sa isang bagay na matagal na niyang pilit isinasara. Nagdadalawang isip siya. Alam niyang hindi tamang i-add ito. Alam niyang maaaring may ibang kahulugan ito para kay Sawi o baka kahit para sa kanya mismo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, hindi niya maitanggi ang kaunting kiliti ng pananabik sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, gumalaw ang kanyang daliri. Bahagyang nag-alinlangan, pero sa huli, isang simpleng pindot lang ang gagawin. At sa sandaling yon, hindi niya namalayang unti-unting bumukas muli ang pintuan ng tukso. Matapos i-add ni Romeo si Sawi sa Facebook, ay nagsimula ang tila simpleng interaksyon sa pagitan ng nilang dalawa. Una, isang heart react sa kanyang bagong post. Sumunod, isang like sa isang litrato ni Romeo. Sa una, inisip niyang wala lang yun. Isa lamang yung pangkaraniwang palitan ng reaksyon sa social media. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, napansin niyang palaging lumalabas si Sawi sa kanyang feed. Ang bawat post nito, mula sa simpleng selfie hanggang sa mga random na status, ay tila laging naghihintay ng kanyang atensyon at hindi niya mapigilang mapansin ito. Hanggang isang gabi, habang nakahiga sa kama at nagpapaantok, biglang may lumitaw na notification sa kanyang screen. Akala niya ay si Julie na. Isang mensahe mula kay Sawi. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Bahagyang nanlamig ang kanyang kamay habang nakatingin sa chat notification. Alam niyang isang simpleng mensahe lang yun. Ngunit ramdam niya ang bigat ng posibilidad na dala nito. Muli niyang tinignan ang screen at sa loob ng ilang segundo, hindi niya napigilan ang sarili at binuksan ang mensahe nito. Bumalik ang koneksyon nilang dalawa sa isang iglap. Nagsimula ito sa simpleng kamustahan. Nagsimula kasi nang may nangyari sa kanila ay umiiwas na din sa Sawi sa kanya. Naganap ito ng bagong trabaho. Wala ding mali siya ang kanilang pag-uusap. O yon ang pilit niyang ipinapaniwala sa sarili. Pero habang lumalalim ang palitan ng mensahe, mas nagiging madalas ang kanilang pag-uusap. Unti-unti niyang napansin ang sariling masyado na siyang nagiging komportable kay Sawi. At sa likod ng kanyang isipan, isang boses ang pilit niyang binabaliwala. Boses ng konsensya niya na nagsasabing sa muli niyang pagbukas ng pinto kay Sawi, unti-unti na naman siyang gumagawa ng isa pang pagkakamali. Matapos ang halos 3 linggo ni Julie sa kanila, at sa wakas ay nakauwi na siya. At sa pagbukas niya ng pinto ng kanilang apartment, bitbit ang kanyang bag at isang matamis na ngiti, ay inasahan niyang
sasalubungin siya ng mahigpit na yakap ni Romeo. Gaya ng nakasanayan nilang gawin tuwing matagal silang hindi nagkikita. Ngunit sa halip, isang malamig na pagtanggap ang sumalubong sa kanya. Nasa loob ng apartment si Romeo. Nakaupo sa sofa habang abala sa kanyang cellphone. Itinapat niya talagang Sabado ang uwi para sana makapag-bonding sila bago sumabak ulit sa trabaho. Sa kanyang presensya, bahagya itong nag-angat ng tingin at nagbigay ng pilit ng ngiti. Hindi man lang ito tumayo upang salubungin siya, ni hindi lumapit para yakapin siya gaya ng dati. Ramdam ni Julie ang pagbabago nito. Niyakap niya si Romeo, pero hindi kasing higpit ng inasahan niya ang ganting yakap nito. Para bang may pagitan sa kanilang dalawa na hindi niya mawari kung saan nagmula. Sa mga sumunod na oras, pilit niyang kinakausap si Romeo. Kinukwento ang mga nangyari sa kanya sa kanilang probinsya, kung paano niya na-miss ito, kung gaano siya kasabik na makasama ulit ito. Sa bawat sagot ni Romeo ay halatang hindi ito interesado. Nandoon nga ito sa harapan niya, pero hindi niya maramdaman ang dating sigla nito tuwing magkasama sila. Sa hapagkainan, habang sabay silang kumakain, napansin niyang panay ang tingin ni Romeo sa kanyang cellphone. Tila may hinihintay na importanteng mensahe. Ayaw niyang isiping wala lang ito o may mali talaga. Pero isang bagay ang sigurado siya. Hindi na ito ang parehong Romeo na iniwan niya bago siya umalis. At sa kanyang puso, may malamig na pakiramdam ang unti-unting nabubuo sa kanya. Isang pakiramdam ng takot na baka noong mga panahong wala siya dito ay may isang bagay nang nagpabago sa pagitan nilang dalawa. Habang nasa trabaho si Romeo, ay abala siya sa harap ng kanyang computer. Sa kabila ng kanyang ginagawa, hindi niya maiwasang sulyapan ng kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niyang makita. Isang mensahe ba galing kay Julie? Update mula sa kanyang mga kaibigan? O marahil isang chat mula sa taong pilit niyang iniiwasan, ngunit hindi magawang kalimutan? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang bagong mensahe mula kay Sawi. Hi, busy ka? Napalunok si Romeo. Pinilit niyang hindi ito pansinin, ngunit hindi napigilan ng kanyang kamay na kunin ang cellphone at basahin ang sunod pang mensahe. Nag-lunch ka na ba? Libre ka ba ngayon? Gusto mong dumaan sa kondo? Nagluto ako ng sinigang. Alam kong paborito mo yun eh. Napalunok siya. Isang simpleng imbitasyon lamang yon at walang halong mali siya kung tutuusin. Pero alam niyang hindi dapat. Kung pupunta man siya, maaaring wala namang mangyari o baka may mangyari ulit katulad ng dati. Pinilit niyang ibinalik ang cellphone sa mesa. Tumutok siya sa kanyang trabaho. Pilit na tinatanggal sa isip ang huling mensahe ni Sawi. Ngunit makalipas ang ilang minuto, muli itong nag-vibrate. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. It's just lunch. Unless ayaw mo akong makita. Napatingin si Romeo sa screen. Parang may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Kahit alam niyang isang maling hakbang lang, maaaring tuluyan na siyang mahulog na naman sa tukso. Mabilis siyang nag-type. Saan ang kondo mo? Wala pang ilang segundo ay agad-agad dumating ang reply nito. Alam mo na, same place. See you in 30 minutes? Hindi agad siya sumagot. Nakatingin lamang siya sa screen. Kinakalaban ang sarili. Alam niyang isang maling hakbang lang ito, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding tukso. Makalipas ang ilang minuto, bumuntong hininga siya. Tumayo, kinuha ang kanyang coat at lumabas ng opisina. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya roon. O baka naman alam na niya. Pero pilit niyang idinadahilan ang sarili na ito ay isang simpleng lunch lang. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang minsan nang nagsimula sa simpleng bagay
ang kanyang naging pagkakamali. At sa bawat hakbang niya papunta sa kalsada, palapit sa kondo ni Sawi, alam niyang muli siyang naglalakad sa landas na maaaring hindi na niya mabawi. Wala sa sarili si Julie habang naka-duty sa kanyang trabaho. Hindi siya makapag-focus sa trabaho dahil ibang bagay ang gumugulo sa kanyang isip. Si Romeo. Mula nang bumalik siya sa kanilang apartment, ay ramdam niyang may nagbago dito. Hindi na ito kasing lambing gaya ng dati. Hindi na siya tinatawag sa mga dati nitong tawag sa kanya. Hindi na rin ito ganon kainit sa pagyakap o paghalik sa kanya. At sa mga gabing bago sila matulog, ay hindi na ito yumayakap sa kanya. At ngayon, hindi niya mapigilan ang kanyang isip na lumipad sa kung ano-ano mang posibilidad. May iba na ba si Romeo? Madalas niya itong nakikitang nakatutok sa cellphone. Minsan, napapansin niyang biglang itinatago o inilak nito ang screen kapag papalapit siya. Hindi siya dapat mag-isip ng masama, pero hindi niya mapigilang mag-overthink. O baka naman, nagtatampo pa rin ito dahil hindi siya kaagad nakauwi. Alam niyang nasaktan niya si Romeo sa hindi niya kaagad pagbalik. Pero hindi naman ito dating ganito. Noon, kung may tampo man ito, sinasabi nito agad sa kanya. Ngayon, parang may pader sa pagitan nila. Bagay na hindi niya maintindihan kung saan nagmula. Hinawakan niya ang cellphone niya. Gusto niyang i-chat si Romeo. Tanungin kung kumusta na ito. Kung nasaan na ito ngayon. Kung ano ang ginagawa nito. Pero natigilan siya. Ayaw niyang maging makulit. Ayaw niyang ipilit ang sarili niya kung ayaw siyang kausapin ni Romeo. Kaya sa halip, bumuntong hininga siya at pilit na ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Ngunit kahit anong pilit niyang mag-focus, hindi niya maialis ang bigat sa kanyang dibdib. Isang takot na unti-unting gumagapang sa kanya. Takot na baka sa pagbalik niya, hindi lang basta si Romeo ang nagbago, baka pati na ang pagmamahal nito. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumala ang sekreto ni Romeo at Sawi. Ang isang beses nilang kasalanan ay naging paulit-ulit. Nagsimula muli sa isang simpleng lunch, hanggang sa hindi nagtagal, palihim na nilang tinatakasan ang mundo upang makasama ang isa't isa. Tuwing sinasabi niyang may overtime sa trabaho, ang totoo pala'y kasama niya si Sawi sa kondo nito. Minsan pa nga ay paalam niya ay may lakad sila kasama ang mga kaibigan, pero ang totoo'y nagkikita sila ng kanyang babae. Hindi niya alam kung ano itong napasukan niya, pero sa tuwing kasama niya si Sawi, nakakaligtaan niya ang bigat ng realidad. Ang katotohanang may isang taong umiintindi sa kanya, isang taong buong puso niyang minamahal, ngunit walang sekretong hindi nabubunyag. Nag-aayos na sila Julie ng mga hapong yon dahil katatapos lang nilang magtanghalian ng mga katrabaho nang biglang lumapit sa kanya ang isa niyang katrabaho. May kakaibang ekspresyon ito sa mukha na tila nag-aalinlangan kung dapat ba nitong sabihin ang nakita o hindi. Julie, may sasabihin sana ako sa iyo pero sana wag kang magagalit. Bahagyang kumunot ang noo ni Julie. Bakit? Ano yun? Nag-aalangan pa ang katrabaho niya bago ito tuluyang nagsalita. Nakikita ko kasi si Romeo nitong mga nakaraang araw. May kasamang babae. Napatigil si Julie. Naramdaman niya ang biglang pagkabog ng kanyang dibdib. Babae? Tumango ang katrabaho niya. Oo, hindi ko sana papansinin, pero ilang beses ko na silang nakita. Kanina lang, magkasama silang kumakain sa isang restaurant malapit dito. Parang gumuho ang mundo ni Julie sa sinabi nito. Gusto niyang itanggi ang paratang niya kay Romeo. Nais niyang sabihin na baka nagkakamali lang ito. Pero sa loob ng kanyang puso, may bahagi sa kanyang baka nga tama ang kanyang mga hinala. At ngayon, isang kumpirmasyon ang nasa harapan niya. Kailangan nilang mag-usap na dalawa. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang malaman na may ibang babae si Romeo
o ang katotohanang ang ibang tao pa ang nakaalam sa ginagawa nitong pagtataksil? Pagkatapos ng sinabi ng katrabaho niya, hindi mapakali si Julie sa kanyang pwesto. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang, "May kasamang ibang babae si Romeo." Sinusubukan niyang ipagkaila sa sarili, pero may bahagi sa kanya na nagsasabing may katotohanan ito. At parang lalo pang pinagtitripan ng tadhana ang nararamdaman niya nang biglang lumitaw si Romeo sa opisina niya. May dala itong isang bouquet ng pulang rosas, isang bagay na matagal na nitong hindi ginagawa. Ang mga katrabaho ni Julie ay napatingin sa kanila. Kinikilig. Iniisip na isa itong matamis na sorpresa. Pero si Julie, sa halip na kiligin ay tila hindi alam kung paano magre-react. "Surprise! Sweetheart, namiss kita eh. Kaya naisip kong sunduin ka." Nakangiti habang inaabot ang bulaklak. Dahan-dahang kinuha ni Julie ang bouquet, pero hindi niya maiwasang titigan si Romeo. Sa normal na pagkakataon, malamang ay kikiligin siya at yayakapin ito. Pero ngayon, imbes na tuwa ang maramdaman niya, mas lalong lumalim ang pagdududa sa kanyang puso. Sinusubukan ba siya nitong maging mapanatag para hindi na niya matuklasan ang katotohanan? Bakit ngayon lang ulit siya binigyan ng bulaklak? Nagigilty ba ito? Habang naglalakad sila palabas ng gusali, abala si Romeo sa pagkukwento. Pero si Julie ay halos hindi na makasabay sa usapan. Lahat ng kilos ni Romeo, lahat ng salita nito, pakiramdam niya ay puno ng pagkukunwari. Sa isip niya, isang tanong ang paulit-ulit tumatakbo. Magtatanong ba ako? O maghihintay na lang akong mahuli siya mismo? At ang sagot, hindi pa niya alam. Pero sa isang bagay lang siya sigurado. Hindi siya papayag na magiging tanga habang patuloy siyang niloloko. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa dati ang relasyon ni Julie at Romeo. Naging mas sweet ulit ito sa kanya. Palaging may good morning at good night messages. Mas madalas siyang sinusundo sa trabaho at mas madalas siyang ginugulantang ng maliliit na sorpresa. Para bang sinusubukan nitong punan ang mga araw na lumipas na may lamat ang kanilang samahan. Sa unang tingin, wala namang mali. Pero kahit anong pilit ni Julie na bumalik sa dating pakiramdam ang kanilang relasyon, may isang bagay siya na napapansin dito. Ang pagiging balisa ni Romeo. Madalas niya itong mahuli na tila malalim ang iniisip. Minsan, bigla na lang itong mapapatigil at mapapatingin sa cellphone nito. Bago mabilis na ilalagay sa bulsa na parang may itinatago. Sa gabi, kapag akala niya ay mahimbing na itong natutulog, marahan niya itong makikitang nagigising at pasimpleng sumisilip sa telepono nito. Gusto niyang tanungin. Gusto niyang harapin ang kinakatakutan niyang katotohanan. Pero sa bawat pagkakataong susubukan niyang buksan ng paksa, palaging may dahilan si Romeo para umiwas. Hanggang isang araw, isang bagay ang gumulat kay Julie. May mensahe siyang natanggap mula sa isang hindi kilalang account. "Gising ka na?" Napakunot ang noo niya. Isang dami account ang nagpadala ng chat. Walang profile picture, walang pangalan, tanging isang mensahe lang ang natanggap niya. "Alam mo na ba ang tsismis?" Kasabay nito, isa-isang nagload ang mga litrato at screenshots na ipinapadala sa kanya. Unang larawan ay si Romeo at isang babaeng hindi niya kilala, magkasama sa isang fast food chain. Magkalapit, tila komportable sa isa't isa. Sumunod naman ay selfie nila ng babae. Nasa loob naman ng isang kwarto at ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila hindi lang isang simpleng pagkakaibigan. At ang huli, mga screenshot ng isang conversation sa Messenger. "Kailan ka ulit pupunta dito? Miss na kita eh." "Baka bukas. Titingnan ko kung paano ako makakatakas." "Ang tagal naman. Sabi mo last na yon. Pero
bumabalik ka pa rin eh. Hindi ko kasi mapigilan eh. Parang bumagsak ang isang napakabigat na 10 sako ng bigas sa kaloob-looban ni Julie. Napahigpit din ang hawak niya sa kanyang hawak-hawak na cellphone. Ramdam din niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, kasabay ng panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala. Totoo pala talaga ang lahat. At ang taong dahilan ng sakit na nararamdaman niya ngayon ay nasa harapan niya ngayon. Ang hinalang matagal na niyang pilit isinasantabi ay totoo pala. Si Romeo, ang lalaking minahal niya ng halos 1 dekada, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Pinili sa lahat ang pahinga niya. Ang akala niya ay panghabang buhay ay may iba pala. At mas masakit pa rito, hindi lang ito isang beses na pagkakamali. Paulit-ulit itong nangyari. Paulit-ulit siyang niloko habang buong akala niya ay maayos sila. Na siya lang. Kita sa litratong matagal na silang nagkikita at ilang beses pa. Nanlalabo ang kanyang paningin sa luhang namuo sa kanyang mga mata. Ang sakit ay parang punyal na unti-unting tumatarak sa kanyang puso. Muli siyang tumingin sa mga larawan, sa mga salita. At doon niya napagtanto ang relasyon nilang pinaghirapan niya ng 9 na taon, tuluyan ng gumuho sa kanyang harapan. Hindi na napigilan ni Julie ang kanyang luha habang naglalakad siya pauwi. Ang dibdib niya ay puno ng bigat. Ang kanyang isip ay gulong-gulo at ang kanyang puso ay tila durog na durog. Sa bawat hakbang niya, patuloy niyang iniisip ang mga larawang nakita niya, ang mga pag-uusap na nabasa niya, mga patunay na ang lalaking minahal niya ng 9 na taon ay matagal na palang may itinatagong lihim. Pagkarating niya sa apartment, halos sumabog ang damdamin niya nang makita si Romeo na kalmado lang na nakaupo sa sofa, abala sa cellphone nito, at para bang wala itong ginawang kasalanan. Para bang hindi nito namamalayan ang sakit na pinagdadaanan niya ngayon. Hindi na siya nag-atubili pa. Sa nanginginig na kamay, inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita rito ang mga ebidensya. Ano ito, Romeo? Naputol ang kanyang boses sa gitna ng pag-iyak, pero pilit niyang pinatatag ang sarili. Ano ito? Ha? Napakurap si Romeo, tila nagulat, at mabilis na kinuha ang cellphone niya. Nang makita nito ang mga larawan at screenshots, agad siyang natahimik. Wala na siyang maisagot, para bang naubusan na siya ng kahit anong paliwanag. Julie, mahina ang boses niya, halos hindi marinig. Patawad. Doon pa lang ay nanghina na ang tuhod ni Julie. Pero hindi sapat ang sorry. Hindi kayang burahin ng sorry ang sakit, ang pagluloko, ang mga gabing umuuwi siyang pagod sa trabaho habang siya pala ay may ibang inuuwian. Yung mga araw na wala siya sa bahay at naghihintay siya. Patawad? Yun lang ang masasabi mo sa akin? Sumigaw na si Julie. Hindi na niya kayang kimkimin ang galit, ang hinanakit. 9 na taon, Romeo. 9 na taon na kong naghintay, nagtiwala, nagmahal sa'yo. Tapos ano? Sa isang babae lang nakilala mo lang ng isang araw na kaya mo ko ipagpalit? Patuloy lang sa pag-iyak si Romeo, pero wala itong masabi, wala itong maipaliwanag. At doon lalong nawasak si Julie. Gaano nakatagal? Ha? Tanong niya. Tinutulak si Romeo para tignan siya sa mata. Matagal na ba? Paulit-ulit mo na ba akong niloloko? Hindi naman na sumasagot si Romeo. Kita sa mga mata nito ang takot at pag-aalangan. At doon, alam na ni Julie ang sagot. Pero bago pa siya makapagsalitang muli, muling bumukas ang bibig ni Romeo. Julie, si Sawi, buntis siya.
Tumigil ang mundo ni Julie. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Para siyang biglang nawalan ng hininga. Parang mababaliw na siya sa narinig. Ano? Mahina ang boses niya. Halos pabulong. Anong sinabi mo? Buntis si Sawi. Buntis siya. Inulit ni Romeo at kasabay nito ang muli niyang pagugulgol. Julie, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko rin naman inaasahang mangyayari to eh. Hindi ko ginusto... Isang malakas na sampal ang lumapat sa mukha ni Romeo. Nanginginig si Julie sa galit at sakit. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi mo ginusto? Anong hindi mo ginusto, ha? Kung hindi mo ginusto, hindi ka dapat pumatol sa iba, Romeo. Hindi ka dapat na babae. Hindi ka dapat naghanap ng oras at pagmamahal ko para sa iba. Hindi ko na dapat lumuhod sa harap ko noon. Mangakong ako lang ang mamahalin mo. Kung sa huli, iba rin pala ang pipiliin mong bigyan ng pamilya. Hindi na mapigil ni Julie ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na hindi kayang buhatin ng puso niyang ngayon ay durog na. Sa harapan niya, si Romeo ang lalaking minsan niyang minahal nang buong buo ay nakayuko. Walang masabi, umiiyak, pero hindi niya maramdaman ang pagsisisi nito. Dahan-dahang umatras si Julie. Ngayong narinig na niya ang pinakamasakit na katotohanan. Wala nang dahilan para manatili pa siya rito. Mahal niya si Romeo. Oo, mahal niya pa rin ito kahit sa kabila ng lahat ng sakit. Pero minsan, kahit mahal mo ang isang tao, kailangan mo siyang bitawan para iligtas ang sarili mo. Huminga siya ng malalim, pinahid ang mga luha sa kanyang mata, at sa huling pagkakataon, tinignan niya si Romeo. Sana masaya ka sa pinili mong buhay, Romeo. Dahil simula ngayon, wala na tayo. Sabay alis sa harap nito at nagtungo sa kwarto. Sa sobrang pagod sa pag-iyak, hindi na namalayan ni Julie na nakatulog siya. Nang magising siya, bumungad sa kanya ang katahimikan ng bahay. Walang ingay, walang kahit anong senyales ng presensya ni Romeo. Nilibot niya ang kanyang paningin. Umaasang makikita niya itong nakaupo sa sofa, naghihintay, nagsisisi. Pero wala. Wala ni isang anino ni Romeo sa lugar na minsan nilang tinawag na tahanan. Dahan-dahang bumangon si Julie mula sa kama. Sa loob-loob niya, may munting pag-asa siyang nagkamali lang siya. Na baka lumabas lang ito saglit para bumili ng pagkain o bulaklak. Na baka bumalik ito anumang oras para lumuhod sa harap niya at magmakaawang patawarin siya. Pero nang mapansin niyang wala na rin ang ilang gamit ni Romeo, ang relo nitong palaging nasa bedside table, ang jacket na palaging nakasabit sa likod ng pinto, at ang duffel bag nitong nakatago sa ilalim ng kama, isang katotohanan ang tumambad sa kanya. Umalis si Romeo. At mas masakit pa roon, hindi ito gumawa ng paraan para suyuin siya. Umalis ito para puntahan ang babaeng sumira sa kanilang relasyon, ang babaeng pinili nitong ipagpalit sa kanya. Dahan-dahang bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit sa halip na umiyak muli, malalim na hininga ang pinakawalan niya. Ngayong wala na si Romeo, wala nang dahilan para manatili pa siya rito. Kailangan na rin niyang umalis. Marahan siyang tumayo at lumapit sa aparador. Binuksan ang mga drawer at inilabas ang kanyang mga damit. Isa-isa niyang inilagay ang mga ito sa kanyang maleta, maingat at tahimik, habang ang kanyang isip ay bumabalik sa nakaraan, sa lahat ng masasayang alaalang binuo nila ni Romeo sa loob ng 9 na taon. Naalala niya ang unang beses na lumipat sila rito. Walang kahit anong muebles. Tanging isang lumang kutsyon lang sa gitna ng sahig. Pero punong-puno sila ng pangarap para sa hinaharap.
Magkasama nilang inayos ang bawat sulok ng bahay na ito. Puno ng saya at tawanan, hindi alintana ang hirap, basta't magkasama. Naalala niya ang mga madaling araw na pag-uusap nila sa sofa, habang magkasamang umiinom ng kape at pinaplano ang kanilang kinabukasan. Ang mga halakhak na lumulutang sa hangin, ang mga pangakong binitawan nila sa isa't isa. Naalala niya rin ang maliliit na bagay, ang paraan ng pagtawa ni Romeo, ang paborito nitong ulam na madalas niyang ipagluto, ang paraan nitong yumakap sa kanya sa tuwing malamig ang gabi. At ngayon, lahat ng yon ay isa na lang alaala. Habang patuloy siyang nag-iimpake, hindi niya napigilang huminto at kunin ang isang picture frame sa ibabaw ng drawer. Larawan nilang dalawa ni Romeo. Magkahawak kamay, nakangiti, puno ng saya. Tinitigan niya ito ng matagal, bago dahan-dahang inilapag muli. Sa mga sandaling ito, alam na niyang wala na. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos na siyang mag-impake. Isa na lang ang natitira. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng pisngi, at sa huling pagkakataon, nilibot ng tingin ang bawat sulok ng apartment na minsang naging tahanan nilang dalawa. Sa huling beses, tinanggap niya ang katotohanang ang lahat ng ito ay nagwakas na. Luhaan at pagod na umuwi si Julie sa kanilang bahay. Halos wala na siyang lakas para magsalita. Pero kailangan niyang ipaliwanag sa kanyang pamilya ang nangyari dahil magtataka ang mga ito kung bakit biglaan siyang umuwi at dala-dala ang lahat ng kanyang damit. Pagdating niya, agad siyang sinalubong ng kanyang ina at mga kapatid. Kita sa kanilang mga mukha ang pag-aalala nang makita ang namumugto niyang mga mata at ang maleta niyang dala. Nang sa wakas, ay naglakas loob siyang sabihin ang dahilan ng kanyang pag-uwi. Naging mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Ang ina niyang palaging maunawain ay hindi na itago ang lungkot at galit. Hindi ko inakala na magagawa ito ni Romeo sa iyo, anak. Akala ko'y mabuting tao siya. Mahinang sabi ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang likuran. Ang mga kapatid niya ay galit na galit. Hindi matanggap na ang lalaking itinuring na nilang kapamilya ay nagawa pang lokohin ang kanilang bunsong kapatid. Sinasabi na nga ba masyado ka kasing nakampanteng hindi ka iiwan yan. Mariing sabi ng isa niyang kapatid. Tingnan mo nga itsura mo. Napabayaan mo na Napatingin naman siya sa kanyang sarili at aminadong may punto ang kapatid. Simula nang umuwi kasi siya, ay wala na siyang masyadong tulog. Hindi ka dapat umiiyak para sa lalaking yon. Pero sa kabila ng lahat, hindi na sumagot si Julie. Hindi na niya kayang ipagtanggol si Romeo. Dahil kahit anong gawin niya, totoo ang ginawa nito. At masakit bang tanggapin, hindi na nito mababago pa ang katotohanan. Alam niyang may proseso ang lahat. Alam niyang darating ang araw na magiging maayos din siya. Pero sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay bumangon mula sa sakit, unti-unting buuin ang sarili at matutong mabuhay nang wala na si Romeo sa kanyang mundo. Samantala, si Romeo, pagbalik niya sa apartment ay hindi niya inaasahan ang eksenang dadatnan. Wala na si Julie. Walang anumang ingay, walang presensya. Wala na siyang nadatnang gamit nito. Ang aparador na dating puno ng mga damit ni Julie ay wala ng laman. Ang drawer kung saan nakalagay ang kanilang mga alaala, mga litrato, mga regalong pinagpalitan nila ay bakante na rin. Tila biglang lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Ang tahanang minsan nilang binuo ay parang isang bahay na lang ngayon na walang kaluluwa, walang sigla. Doon niya lang tuluyang napagtanto ang bigat ng kanyang kasalanan. Julie. Mahinang tawag niya kahit alam niyang wala nang sasagot. Umupo siya sa sofa.
ni hindi alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Akala niya'y may oras pa siya. Akala niya may pagkakataon pa siyang suyuin si Julie na maaayos pa nila ang lahat. Pero wala na. Umalis na ito. Iniwan na siya. At ngayon, habang nakaupo siya sa katahimikan, dahan-dahang binalot ng matinding pagsisisi ang kanyang puso. Na-realize niyang nawala na ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya at wala na siyang magagawa pang ibalik pa ito dahil sa sakit na idinulot niya dito. Lumipas ang mga araw at tuluyan nang naputol ang komunikasyon ni na Julie at Romeo. Sa una, mahirap para kay Julie ang biglaang pagkawala ng isang taong naging bahagi ng kanyang buhay sa mahabang panahon. Minsan, nahuhuli pa rin niya ang sarili niyang iniisip si Romeo. Kung masaya ba ito? Kung iniisip pa rin ba siya nito? O kung nagsisisi ba ito sa nagawa? Pero sa tuwing mararamdaman niya yon, pinaalalahanan niya ang sarili na hindi siya ang may kasalanan ng lahat. Wala siyang pagkukulang. Hindi siya ang sumira ng lahat. At sa kabila ng lahat ng sakit, pinili niyang mag-move forward dahil yun naman talaga ang nararapat. Sinimulan niyang ibalik ang sarili sa mga bagay na dati niyang ginagawa bago pa siya makulong sa relasyon nila ni Romeo. Mas nag-focus siya sa trabaho, naglaan ng oras para sa kanyang pamilya, at muling sinubukan ang mga bagay na dati niyang hindi nagagawa. Lumabas kasama ang mga kaibigan, mag-travel at bigyan ng oras ang sarili niya. Unti-unti, natutunan niyang ngumiting muli. Hindi agad, pero dahan-dahan. Habang si Julie ay unti-unting bumabangon, si Romeo naman ay tuluyan nang bumagsak sa realidad ng kanyang mga desisyon. May mga balita mula sa ilang kakilala ang nagdala kay Julie ng impormasyon tungkol sa dating nobyo, na si Romeo ay tuluyan nang pumisan kay Sawi at ngayon ay nakikitira sa kondo nito. Hindi na siya nagulat. Alam niyang yun lang ang patutunguhan ng lahat. Kailangan niyang panagutan ang nasa sinapupunan ni Sawi. Naalala ni Julie kung paano nila pinag-usapan ni Romeo ang pangarap nilang magtayo ng pamilya. Kung paano nila binuo ang plano para sa kinabukasan nila. Pero ngayon, ang pamilya at kinabukasan na yon ay hindi na para sa kanya. Para na yon sa ibang babae, sa ibang mundo na hindi na siya kasali. Hindi niya alam kung masaya si Romeo sa buhay na yon. Hindi niya alam kung may pagmamahal ba talagang nararamdaman si Romeo para kay Sawi o kung dahil lang ba sa responsibilidad. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi na niya yon problema. At sa huli, natutunan niyang ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagsasama, kundi sa kakayahang bitawan na ang isang taong hindi nakarapat-dapat para sa iyo. At sa wakas, sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, nakahinga siya ng maluwag. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nasusukat sa tamis ng simula, kundi sa tibay ng paninindigan kahit nasa harap na ng tukso. Sapagkat walang alak, walang pagkakataon at walang tukso ang may kakayahang sumira sa isang pusong tunay na tapat at totoo. At kung may natutunan si Julie sa lahat ng ito, yun ay ang katotohanang minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na may bibigay mo sa iyong sarili ay ang pagpili ng taong kaya kang pahalagahan. Hindi lang sa simula, kundi hanggang sa dulo. Wakas.